Isang mapagpalang araw mga par. For today's video nga pala ay magbibisita iglesia tayo ngayong Unahin araw. natin dasma. Tapos silang silang windang. Silang. Okay, let's go, beautiful. Ha? Manggagaling pa pala kami sa 13 mga par. At ang unahin namin ay ang sa Dasma. So ito, makarating na natin sa unang destination natin mga par. Dito sa Dasma. Ito pala ang makasaysayang simbahan ng Immaculate Conception Parish Church na matatagpuan sa Dasmariñas, Cavite mga par. Alam mo ba ang Immaculate Conception Parish Church ay tinayo pa noong panahon ng mga Kastila? Dating tinawag na Pires Dasmariñas ang bayan, bilang parangal kay Narciso Calaveria. Hanggang ngayon, nananili itong simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga taga Dasmariño. Okay, welcome to Silang. Pagkatapos namin sa Dasma, ay diretso kami sa bayan ng Silang mga par. Dito naman natin matatagpuan ang Diocese Shrine of Parish of Nuestra Señora de Candelaria na matatagpuan sa J. Rizal Street, Poblacion Silang, Cavite. Ang Diocesan Shrine of and Parish of Nuestra Señora de Candelaria ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Cavite mga par. Itinatagpo ito ng panahon ng mga Kastila at patuloy na dinarayo ng mga deboto ng Ina ng Kandila. Isang lugar na himala, pananampalataya at pag-asa. Pangatlong simbahan na ating pupuntahan mga par ay matatagpuan pa rin sa Cavite. Walang iba kundi ang San Antonio de Padua Parish na matatagpuan sa Puok, Silang, Cavite mga par. Sa puso ng Puok, matatagpuan ang San Antonio de Padua Parish, isang simbahang sumisimbolo, pananampalataya, pag-asa at debosyon kay San Antonio. Tahimik pero puno ng biyaya mga par. Ang pag-aapat na simbahan na ating pupuntahan mga par ay matatagpuan sa Tagaytay. Ingat na nga lang dito kasi sobrang Walang iba kundi ang San Antonio de Padua Chapel sa Tagaytay na matatagpuan sa Ridgeview Subdivision, Tagaytay City mga par. Ingat dahil napakatarik ng daan dito at bawal din magpalipad ng drone mga par at kailangan mong kumuha ng permit. Ang San Antonio de Padua Chapel sa Tagaytay ay isang tahimik at magandang kapilya na nagbibigay ng payapang pananampalataya na may tanawing Taal Lake at bulkan na tunay na kahanga-hanga mga par.
na tayo. Simbahan na naman. Oh, napakalaki naman. Ang panglimang simbahan na ating pinuntahan ay matatagpuan sa bayan ng Indang mga par. Walang iba kundi ang parokya ni San Gregorio Magno mga par. Sa puso ng Indang, narito ang parokya ni San Gregorio Magno, isang simbahan na may halos 400 taong kasaysayan. Pinagtibay ng pananampalataya at debosyon sa patron ni San Gregorio Magno. Mula noong 1625 hanggang ngayon, patuloy itong nagbibigay ng pag-asa at lakas sa mga deboto mga par. Pagkatapos namin sa Indang mga par ay diretso agad kami sa bayan ng Maragondon para puntahan naman ang isa sa pinakamakasayang simbahan na Maragondon, ang Our Lady of Assumption Parish Dito Church. tayo sa Maragondon mga par. Isa rin sa pinaka-lumang simbahan dito sa Cavite. Yun o. Wow. Ang Our Lady of Assumption Parish Church ay isang heritage church sa Cavite na patuloy na nagbibigay inspirasyon at pananampalataya mula pa noong unang panahon ng mga Kastila mga par. Pagkatapos natin sa bayan ng Maragondon mga par, ay diretso agad tayo sa Naik para sa pampito nating simbahang pupuntahan at ito ang pinakalas na ating simbahang pupuntahan. Walang iba kundi ang DUCC Shrine of Paris of Immaculate Conception mga par na matatagpuan mo sa mismong bayan ng Naik. Ang DUCC Shrine of Paris of Immaculate Conception of Mary ay tahanan ng malalim na debosyon kay Maria. Ang Immaculate Conception ay punong-puno ng pananampalataya at biyaya mula noong panoong ika-18 siglo. Hindi na pala tayo nakapagpalipad ng drone dahil nalubat lahat ang ating battery mga par. Pero okay lang. At dito na nagtatapos ang ating bisita iglesia ngayong 2026. Maraming salamat. Ako nga pala si Dogs TV. Bye-bye!